Statistics Authority, aminadong mahirap mapagkasya ang itinakdang mahigit 13,000 pisong buwanang kita ng isang pamilya para hindi bababa sa 7 truck ng basura ang nahakot sa bahagi ng Southbound Lane. Natatakot ako kasi yung nararamdaman ng anak niya. Ganun na po yung nararamdaman ng Health emergency, ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ang pang-aabuso, uwian ang magiging trabaho at hindi kailangang tumira sa amo. Kapag naririnig natin ang salitang kabayanihan, agad nating naiisip sina Rizal, Bonifacio at Gabriela Silang. Sa panahon ng digmaan, ang kabayanihan ay sa paghawak ng taba, sa sigaw ng himagsikan. Ngunit sa modernong panahon, paano nga ba natin mailalarawan ang isang bayani? Birthday in advance. Pasensya ka na ha. Hindi pa ako pinayagan ng employer ko eh. Pero may regalo ako. Tingnan mo sa mesa bukas. Okay lang po yun, ma. Basta po, ligtas kayo dyan. Miss na miss ko na po kayo. Miss na rin kita na. Ang kabayanihan ay hindi lamang sa pagharap sa mga bala o sandata, kundi ay sa pagtitiis ng lungkot at sakripisyo para sa magandang kinabukasan ng pamilya. Isang inang OFW, isang tahimik, ngunit dakilang bayani. Ang paaralan ay tahanan ng kaalaman. Ngunit paano natin matututunan ang disiplina kung ang mismong silid-aralan ay may kalat at basura? Iiwan mo na lang ba yung mga basura mo diyan? Sabi ni ma'am, bawat isa ay may responsibilidad sa kalinisan. Eh di hayaan mo na, may janitor naman eh. Ang disiplina sa pagtatapon ng basura ay hindi lang tungkulin ng guro o janitor. Ito ay responsibilidad nating lahat bilang bahagi ng paaralang nagmamahal sa kalikasan at kalusugan. Class, nakita mo to ako kanina sa hall. Alam niyo ba, ang simpleng basura sa gaya nito, kapag naipon sa maling lugar ay maaaring magtuloy ng baha sa taas. May tama tayo sa pagdaan ng pagtulong, hindi na nagtulong at recyclable. Yan ay bahagi ng ating magiging aralin sa Pilipinas. Araw-araw kong ginagawa to, pero sana matutunod ako ng tamang mga sadyante. Ang tamang pagtatapon ng basura ay hindi lamang isang gawain, kundi isang pagpapakita ng disiplina at pagmamahal sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pag-unawa, mapapanatili natin ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran para sa mas maayos at mas malusog na kinabukasan. Ang ating paaralan, ang ating tahanan, ang ating responsibilidad. Hindi pare-pareho ang karanasan ng kahirapan. May mga walang-wala at may mga halos meron na pero kulang pa rin. May dalawang uri ng kahirapan. Ang ganap na kahirapan at relatibong kahirapan. Pasensya na, wala naman tayong ulam. Inabutan naman ang kulang sweldo ko sa paglalabada eh. Ma, paano yung project ko bukas? Kailangan ko ng marker at glue. Sabi ni Ma'am, hindi pwedeng wala. Eh ano lang, baka naman pwede tayo makialam sa kapitbahay.
Tutulungan tayo lang ha. Ito ang tinatawag na ganap na kahirapan. Ang kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan katulad ng tirahan, pagkain, kuryente at edukasyon. Sa ganitong kahirapan, araw-araw ay isang laban para mabuhay. Meron ng cellphone, wala nang pamasahe para sa entrance exam. Wala pong pambili ng uniform. Hindi ko na alam kung paano ako makapag-gold weekend ito. Akala ko libre ang tuition natin. Free tuition nga, pero ang dami ng mga requirements. Yung iba nga, may allowance pa galing sa pamilya nila. Ito ako, kailangan pang paghirapan yung bawat piso na gagamitin ko. Pamasahe, pambili ng kung ano mang kailangan. Subukan mo pumunta ko, so baka may mga cash assistance sila para sa mga katulad mo. Salamat ha, nakakapagod lang din kasi kahit gaano ka kasipag, sa galbal pa rin kapag ito. Ang relatibong kahirapan ay hindi kawalan ng lahat, kundi kakulangan ng mga bagay na kinakailangan upang magsakay. Pamasahe, uniforme, at pagkain o akses ng tamang tulong. Hindi lahat ng mahirap ay walang makain at gutom. Minsan, gutom sa oportunidad at pagkakataong makamit ang tunay na pangarap. Sa panahon ngayon, hindi na digmaan ang kinakalaban natin. Isa sa pinakamatinding kaaway ng kabataan ngayon ay ang mga isyong may kinalaman sa pagkalusugan. Ilan sa kanila ay kontrobersyal at ilan sa kanila ay tahimik. Ngunit lahat ay mahalaga. O Iha, nakuha ko na ang result. Ikinalulungkot ko. Positive ka sa HIV. Ha? Akala ko joke lang yung dare na yun. Minsan, sa isang maling desisyon, nagbabago ang buong buhay. Hindi lamang katawan ang nasasaktan, pati pangarap at kinabukasan. HIV ay walang lunas, pero may pag-asa. Ang pag-iwas ay nagsisimula sa tamang impormasyon, ngunit kung kayo ay nagdududa, huwag kayong mahiya or matatakot na magpa-test sapagkat hindi nakakahiya maging ligtas. Hindi kabilang reklamo ang lumabas matapos maturukan ng dengue baksya ang mga batang hindi pa nagkakaroon ng dengue. Ayon sa DOH, hindi ito ligtas para sa mga dengue na patients. Ma, hindi pa ako naturukan dati. Natatandaan ko, pinapilitan sa eskwelahan. Akala ko dati protection yun, pero ngayon parang mas nakakatakot. Hindi lahat ng bakuna ay masama. Ang dengue issue ay dahil sa kakulangan ng pag-aaral bago ito inilunsad. Ngayon, mas naging mahigpit na.